Sa video na ito sasagutin natin ang isang tanong na maaaring magbago sa paraan ng iyong pagtulog ngayong gabi. Bawang o luya bago matulog, alin ang tunay na nakakatulong para mas makatulog ka ng maayos? Hindi kung ano ang sinasabi ng uso. Hindi kung ano ang sinasabi ng kung ano-anong posts. Kundi kung ano ang ipinapakita ng tunay na siyensya, tunay na mga eksperto, at totoong karanasan, lalo na para sa mga lampas 50, lampas 60, na pagod ng magising ng alas negatibo 2 ng madaling araw, nakatitig sa kisam, nakikinig sa sariling tibok ng puso sa dilim. At kailangan kitang pakiusapan na panoorin ito hanggang dulo, dahil may itinabi akong isang napakalakas na bonus tip para sa iyo, isang simpleng bagay, halos walang nagsasalita tungkol dito, pero maaari nitong tuluyang baguhin ang paraan ng iyong pagtulog simula ngayong gabi. Ang huling insight na iyon ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda. Huwag mo itong palampasin. Hayaan mo akong magsalita ng tapat sa iyo. Kung humihiga ka sa gabi at ang katawan mo ay pagod pero ang isip mo ay ayaw magpahinga. Kung sumasakit ang mga binti mo sa sandaling inuunat mo ito. Kung parang masikip ang dibdib mo. Kung nasusunog ang sikmura mo. Kung nagigising ka ng alas negatibo 1, alas negatibo 2, alas negatibo 3 ng madaling araw at nahihirapan kang makatulog ulit. Hindi ka nag-iisa. At hindi ka mahina. Nagbabago ang katawan mo. Nagbabago ang hormones mo. Mas mabagal na ang digestion mo. Iba na ang daloy ng dugo mo. At minsan, ang maliliit na bagay, tulad ng iniinom mo bago matulog, ay maaaring magpakalma sa sistema mo o tahimik na makagulo rito. Ngayong gabi, haharapin natin ito ng diretsyo. Walang paligoy-ligoy. Walang hula-hula. Katotohanan lang. Dahil ang bawang ay makapangyarihan. Ang luya ay makapangyarihan. Pero ang pagiging makapangyarihan ay hindi palaging nangangahulugang mapayapa. Isa sa kanila ay maaaring mag-relax sa iyo. Ang isa naman ay maaaring magpasigla sa iyo. At kung ginagamit mo ang mali sa maling oras, maaaring sinisira mo ang sarili mong tulog nang hindi mo namamalayan. Kung mahalaga sa iyo ang iyong tulog, kung mahalaga sa iyo ang iyong puso, kung mahalaga sa iyo ang paggising bukas na may lakas imbes na pagod, mag-type ng Maya sa comment section ngayon na. At sabihin mo rin saan ka nanonood. Pilipinas, Nigeria, United States, Canada, Australia. Ipaalam mo sa amin. Bumubuo tayo ng isang pandaigdigang pamilya dito. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at i-like ang video na ito. May isang taong nangangailangan ng impormasyong ito ngayong gabi. At maaaring ikaw ang dahilan kung bakit makarating ito sa kanila. Ngayon huminga ka ng malalim. Magsimula na tayo. Ang tulog pagkatapos ng 50 ay hindi na katulad ng tulog noong 25. Hindi iyan guni-guni mo. Iyan ay biyolohiya na nagsasalita. Habang tumatagal ang panahon, unti-unting mas kaunti ang nalilikha ng katawan mo na melatonin, ang hormone na nagsasabi sa utak mo, panahon na para magpahinga. Mas nagiging magaan ang iyong mahimbing na tulog. Mas madali kang magising. Mas nagiging sensitibo ka sa ingay, sa temperatura, kahit sa sarili mong mga iniisip. Ipinakita ng pananaliksik mula sa malalaking sleep foundations na ang pagtanda ay natural na nagpapababa ng slow wave sleep, ang pinakamalalim at pinakanakakapagpanumbalik na yugto ng pahinga. At narito ang pinakamasakit na bahagi. Humihiga ka na pagod. Talagang pagod. Mabigat ang pakiramdam ng katawan mo. Maaaring sumasakit ang likod mo. Maaaring nagrereklamo ang mga tuhod mo. Pero sa sandaling dumikit ang ulo mo sa unan, may nagbabago. Nagiging alerto ang utak mo. Mas ramdam ang tibok ng puso mo. Mas napapansin mo ang paghinga mo. Biglang parang malayo ang tulog. Dito madalas sinisisi ng maraming tao ang sarili nila. Sinasabi nila, siguro sobra akong nag-isip. Siguro stress lang ito. Siguro tumatanda na talaga ako. Pero mas malalim ang katotohanan. Habang tayo ay tumatanda, mas nagiging reaktibo ang nervous system natin. Ang cortisol, ang stress hormone, ay hindi na bumababa ng maayos sa gabi. Maaaring magbago-bago ang blood pressure. Mas bumabagal ang digestion.
Kahit banayad na pamamaga sa katawan ay maaaring magpadala ng signal sa utak na manatiling bahagyang alerto. Ipinaliwanag ni A.R. Matthew Walker, isang kilalang sleep scientist, na ang tulog ay malalim na konektado sa bawat sistema ng katawan, lalo na sa cardiovascular system at metabolism. Kapag ang mga sistemang ito ay bahagyang hindi balanse, ang tulog mo ang unang naapektuhan. At narito ang koneksyon sa paksa natin ngayong gabi. Ang bawang ay nakakaapekto sa sirkulasyon at blood pressure. Ang luya ay nakakaapekto sa digestion at pamamaga. Kaya kapag pumili ka ng isa bago matulog, naapektuhan mo ang mga sistemang direktang may kinalaman sa kalidad ng iyong tulog. Kung tumataas ang blood pressure mo sa gabi, maaaring manatili ang katawan mo sa banayad na estado ng pagiging alerto. Kung ang sikmura mo ay bloated o naiirita, hindi lubusang magre-relax ang utak mo. Kung may pamamaga, maaaring mahirapan ang katawan mo na pumasok sa malalim na tulog. Kaya mahalaga ang usapang ito. Hindi lang ito tungkol sa mga halamang gamot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong katawan. Kung napapansin mong nagbabago ang tulog mo habang tumatanda, kung mas madalas kang magising ngayon kumpara noong 20 taon na ang nakaraan, mag-type ng Laya sa comments. At sabihin mo sa amin saan ka nanonood ngayon? Ipaalam mo ang iyong bansa. Gusto naming makita kung gaano kalayo naaabot ang mensaheng ito. Kung nabubuksan na nito ang iyong isipan, i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi mo pa nagagawa. Hindi tayo nandito para manghula. Nandito tayo para umunawa, magturo at protektahan ang iyong kalusugan. Ngayong nauunawaan mo na kung bakit nagiging marupok ang tulog habang tumatanda, pag-usapan naman natin kung ano talaga ang ginagawa ng bawang sa iyong katawan sa gabi. Ngayon pag-usapan naman natin ang bawang, hindi bilang sangkap sa pagluluto kundi bilang isang bagay na inilalagay mo sa iyong katawan bago matulog. Ang bawang ay hindi mahina. Hindi ito banayad. Ito ay makapangyarihan. Sa loob ng bawat butil ay may compound na tinatawag na alisin. Kapag dinurog o hiniwa mo ang bawang, lumalabas ang alisin, at ang compound na iyon ay nagsisimulang makipag-ugnayan sa iyong mga ugat, sa iyong immune system, at maging sa iyong puso. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nailathala sa mga journal ng cardiovascular at nutrisyon na ang bawang ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagbawas ng pamamaga. May ilang cardiologist pa nga na nagre-rekomenda ng aged garlic extract bilang suportang opsyon para sa mga taong may mild hypertension. Ngayon huminto ka sandali. Kung ang problema mo sa pagtulog ay konektado sa blood pressure, kung mabigat ang pakiramdam ng ulo mo sa gabi, kung malakas ang pulso mo kapag humihiga ka, kung minsan naririnig mo ang tibok ng puso mo sa iyong tenga kapag tahimik na ang paligid, maaaring makatulong ang bawang sa pamamagitan ng pagpaparelax ng mga ugat at pagsuporta sa mas maayos na daloy ng dugo. Kapag naging stable ang blood pressure, pwedeng kumalma ang nervous system. At kapag kumalma ang nervous system, mas nagiging madali ang pagtulog. Pero dito kailangan nating maging tapat. Ang bawang ay maaari ring maging stimulating. Pinapataas nito ang sirkulasyon. Pinapainit nito ang katawan. Para sa ibang tao, ito ay maaaring magbigay ng enerhiya kaysa mag-relax. At kung kakain ka ng hilaw na bawang bago humiga, lalo na kung walang laman ng tiyan, maaari kang makaranas ng acid reflux, heartburn, o iritasyon sa sikmura. At sasabihin ko ito ng malinaw, ang heartburn sa hating gabi ay hindi mapayapa. Hindi ito banayad. Maaari kang bigla nitong gisingin dahil sa matinding hapdi sa dibdib at lalamunan. May ilan na nagsasabi, pero natural naman ang bawang. Natural ito. Pero ang natural ay hindi nangangahulugang ligtas sa lahat ng oras ng araw. Si E. Andrew Weil, na kilala sa integrative medicine, ay madalas binibigyang diin na ang bawang ay sumusuporta sa kalusugan ng puso, pero mahalaga ang tamang oras at tolerance. Iba-iba ang reaksyon ng bawat katawan. Kung ang problema mo sa pagtulog ay konektado sa mahinang sirkulasyon o bahagyang mataas na blood pressure, maaaring makatulong ang bawang para sa mas maayos na balanse sa gabi. Pero kung ang problema mo ay sensitibong digestion, ang bawang na ginamit sa maling paraan ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Kaya kailangan nating maging tiyak. Hindi lang maganda ang bawang, kundi bawang para kanino at kailan.
Nasubukan mo na bang uminom o kumain ng bawang bago matulog? Maging tapat ka. Ay type ang garlic sa comment section kung. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, gustong-gusto naming makita ang komunidad natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung nakakatulong ang impormasyong ito para mas maunawaan mo ang iyong katawan, i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya dahil hindi tayo nandito para sa mga mito. Nandito tayo para sa malinaw na kaalaman. Ngayon lumipat naman tayo sa luya. Dahil ang luya ay gumagana sa ibang paraan, at para sa ilan sa inyo, maaaring ito ang mas banayad na pagpipilian sa gabi. Ngayon pag-usapan natin ang luya. Iba ang luya kumpara sa bawang. Hindi ito pangunahing nakakaapekto sa puso at mga ugat tulad ng bawang. Mas nakatuon ang luya sa sikmura sa pamamaga sa mga tahimik na discomfort na nararanasan ng maraming nakatatanda pero bihirang pag-usapan. Sa loob ng luya ay may mga active compounds na tinatawag na gingerols at shogols. Ito ay makapangyarihang anti-inflammatory at tumutulong sa digestion. Ipinakita ng clinical research na ang luya ay maaaring makatulong sa pagbawas ng bloating, pag-alis ng pagduduwal, pagpapabuti ng digestion, at kahit sa pagpapakalma ng banayad na pananakit ng kalamnan. Ngayon isipin mo ang iyong mga gabi. Ilang beses ka nang humiga na medyo busog medyo hindi komportable maaaring hindi masakit, pero hindi rin payapa. Yung paninikip sa tiyan. Yung hangin na parang naiipon. Yung banayad na reflux na umaakyat sa lalamunan. Yung pakiramdam na parang nagtatrabaho pa, ang sikmura mo kahit gusto nang matulog ng katawan mo. Malalim ang koneksyon ng utak at sikmura. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na gut-brain axis. Kapag naiirita ang sikmura, nananatiling alerto ang utak. Kapag hindi maayos ang digestion, nagiging mababaw ang tulog. Dito maaaring magningning ang luya. Ang mainit na ginger tea bago matulog ay maaaring dahan-dahang mag-relax ng digestive tract. Maaari nitong bawasan ang bloating. Maaari nitong tulungan ang mas maayos na paggalaw ng pagkain. At kapag kumalma ang sikmura kadalasan sumusunod ang isipan. Si Andrew Weil ay madalas ding nagsasalita tungkol sa benepisyo ng luya laban sa pamamaga at sa matagal na paggamit nito sa tradisyonal na medisina para pakalmahin ang digestive system. Kahit ang modernong gastroenterology ay kinikilala ang kakayahan nitong magbawas ng pagduduwal at pagbutihin ang gastric emptying. Pero kailangan pa rin nating maging balanse. Ang luya ay maaari ring bahagyang magpataas ng sirkulasyon. Nagbibigay ito ng init. May ilang tao na nakakaramdam ng kiinit kapag sobra ang nainom na luya. Kung inom ka ng napakalakas na ginger concentrate bago humiga, maaaring maantala ang tulog imbes na makatulong. Kaya mahalaga ang maliit na pagkakaibang ito. Banayad, mainit na ginger tea. Kadalasang nakakapagpakalma. Malakas na ginger shot ng alas negatibo 0 oras 30 minuto ng gabi. Posibleng nakakapagpasigla. Mahalaga ang dami. Mahalaga ang oras. Mahalaga ang sensitivity ng katawan mo. Kung ang problema mo sa pagtulog ay konektado sa digestion, kung nagigising ka na bloated, kung bahagyang nasusunog ang dibdib mo sa gabi, kung nagsisimula ang discomfort sa sikmura at kumakalat sa pagkabalisa, maaaring ang luya ang mas banayad na kakampi sa gabi. Pero kung ang problema mo ay malakas na blood pressure o malalakas na tibok ng puso, maaaring hindi matugunan ng luya ang ugat ng problema tulad ng kayang gawin ng bawang. Umiinom ka ba ng ginger tea sa gabi? Maging tapat ka. Ay type ang ginger sa comments kung. At sabihin mo, saan ka nanonood ngayon? Gustong-gusto naming makita ang mga manonood natin mula sa iba't ibang bansa na nagsasama-sama para sa mas mabuting kalusugan. Kung nakakatulong ito para maunawaan mo kung bakit ganito ang pakiramdam ng mga gabi mo, i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang mga praktikal at base sa ebidensyang gabay na tulad nito. Ngayon lalalim pa tayo dahil ang tunay na tanong ay hindi lang kung ano ang ginagawa nila kundi alin ang tunay na nakakatulong sa anxiety sa gabi. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na maraming tao ang takot aminin. Night anxiety. Patay ang ilaw. Tahimik ang kwarto. Tulog na ang lahat. At bigla mas lumalakas ang iyong mga iniisip.
Mas ramdam ang tibok ng puso mo. Mas napapansin mo ang paghinga mo. Ang maliliit na alalahanin ay parang lumalaki. Umuulit ang mga alaala. Ang what if ay nagsisimulang bumulong. At nakahiga ka lang pagod pero gising. Narito ang isang mahalagang bagay, hindi lahat ng anxiety sa gabi ay nagsisimula sa isip. Minsan, nagsisimula ito sa katawan. Kung pakiramdam mo ay hindi regular ang tibok ng puso mo o pabago-bago ang blood pressure mo kapag humihiga ka, ini-interpret ito ng utak mo bilang signal, manatiling alerto. Ang bawang, dahil sa potensyal nitong tumulong sa pag-relax ng mga ugat at pagpapabuti ng sirkulasyon, ay maaaring makatulong na pakalmahin ang pisikal na trigger na iyon. May ilang pag-aaral tungkol sa epekto ng bawang sa cardiovascular system na nagpapakitang maaari itong makatulong sa bahagyang pagbaba ng blood pressure sa paglipas ng panahon. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo at mas mababa ang pressure, pwedeng lumambot ang nervous system. At kapag lumambot ang nervous system, maaaring bumaba ang anxiety. Pero tingnan naman natin ang kabilang side. Minsan, ang pakiramdam na anxiety ay digestion pala. Masikip na tiyan. Banayad na reflux. Hangin na umaakyat pataas. Ang sikmura ay nagpapadala ng distress signals sa utak. Tumutugon ang utak sa pagiging alerto. Nagiging tense ang katawan mo, hindi dahil nag-aalala ka, kundi dahil hindi komportable ang digestive system mo. Dito maaaring mas makatulong ang luya. Ang anti-inflammatory at digestive calming properties ng luya ay maaaring magpababa ng bloating at banayad na iritasyon. Kapag kumalma ang sikmura, ibang mensahe ang natatanggap ng utak, ligtas ka. Pwede ka nang magpahinga. Madalas ding binibigyang diin ng mga eksperto sa integrative at functional medicine na malalim ang koneksyon ng gut at brain. Kapag ang isa ay naabala, sumusunod ang isa. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Kapag dumarating ang anxiety mo sa gabi, saan mo ito unang nararamdaman? Sa dibdib at tibok ng puso? O sa tiyan at sikmura? Ang sagot na iyon ang maaaring gumabay sa pagpili mo. Pero gusto kong maging malinaw sa isang bagay. Hindi magic na anti-anxiety pill ang bawang o luya. Sinusuportahan nila ang mga sistema ng katawan. Hindi nila binubura ang chronic stress. Kung malala ang anxiety mo, tuloy-tuloy, o konektado sa trauma o medical conditions, kailangan mo ng mas malawak na suporta, pagbabago sa lifestyle, stress management, at posibleng tulong ng profesional. Mas epektibo ang natural remedies kapag ginagamit ng may pag-unawa, hindi dahil sa desperasyon. Kung sang-ayon ka na kailangan nating unawain ang ating katawan imbes na manghula, mag-type ng waya sa comment section. At sabihin mo rin saan ka nanonood ngayong gabi. Iyong bansa, iyong lungsod, ipaalam mo sa amin. Global ang komunidad na ito. Kung nararamdaman mong totoo ang usapang ito, kung pakiramdam mo ay may taong sa wakas ay nakaunawa sa nararanasan mo tuwing gabi, i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya dahil nandito kami para gumabay, hindi para magpa-hype. Ngayon pag-usapan natin ang mas mahalaga, sino ang hindi dapat uminom o kumain ng bawang o luya sa gabi. Ang bahaging ito ay maaaring makapagprotekta sa kalusugan mo. Ngayon kailangan nating huminto sandali at pag-usapan ang isang napakaseryosong bagay. Dahil hindi lahat ng natural ay otomatikong ligtas para sa lahat, lalo na sa gabi, lalo na kung ikaw ay mas matanda, lalo na kung ikaw ay umiinom na ng gamot. Simulan natin sa bawang. Ang bawang ay may blood-thinning properties. Ibig sabihin, maaari nitong pababain ang kakayahan ng dugo na mag-clot ng mabilis. Para sa ilan, maganda ito. Nakakatulong ito sa puso at sirkulasyon. Pero para sa iba, maaari itong maging delikado. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinners tulad ng warfarin, aspirin therapy, o katulad ng mga gamot na inireseta para sa kondisyon sa puso, ang pagsabay ng maraming bawang ay maaaring magpataas ng panganib ng labis na pagdurugo. Hindi ito haka-haka, ito ay naitala sa clinical pharmacology references. Ngayon pag-isipan mo ito ng mabuti. Isang simpleng nightly habit, isang butil ng bawang bago matulog kapag pinagsama sa gamot maaaring magbago kung paano tumugon ang katawan mo sa loob. At karamihan sa tao ay hindi ito napapansin. Ngayon pag-usapan naman natin ang luya. Ang luya ay may banayad ding blood thinning effects.
Pinupuri ito para sa sirkulasyon at anti-inflammatory benefits, pero tulad ng bawang, maaari itong makipag-interact sa blood-thinning medications kapag ininom sa malaking dami. Kaya kung ikaw ay nasa long-term medication para sa kalusugan ng puso, pag-iwas sa stroke, o mga kondisyon sa pagklot ng dugo, hindi ito bagay na dapat baliwalain o basta subukan ng walang gabay. Ngayon pumunta tayo sa digestion. Kung ikaw ay may acid reflux o gastritis, ang hilaw na bawang sa gabi ay maaaring magpalala ng sintomas. Yung hapdi sa dibdib, yung maasim na lasa sa lalamunan, yung discomfort na bigla kang gigisingin, maaaring lumala ito dahil sa bawang sa mga sensitibong tao. At ang luya, kahit kadalasang nakakapagpagaan, ay hindi rin laging banayad para sa lahat. Sa ilang tao, lalo na kapag concentrated o ininom ng walang laman ang tiyan, maaari itong magdulot ng iritasyon o discomfort sa sikmura. Mayroon ding gallbladder sensitivity. Ang mga taong may gallstones o ilang kondisyon sa gallbladder ay maaaring makaranas ng discomfort kapag malakas ang intake ng luya. Hindi ito pangkaraniwan sa lahat, pero sapat na mahalaga para banggitin. Ngayon makinig kang mabuti. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay ang pag-aakalang dahil natural ang isang bagay, pwede na nila itong inumin o kainin ng kahit gaano karami, kahit kailan, lalo na bago matulog. Pero ang katawan mo sa gabi ay hindi katulad ng katawan mo sa umaga. Mas mabagal ang digestion. Nagbabago ang metabolism. Mas sensitibo ang nervous system. Mas tahimik ang lahat at minsan mas reaktibo. Kaya mahalaga ang tamang oras, tamang dami, at ang iyong medical history. Kung ikaw ay lampas 60 o kung ikaw ay umiinom ng pangmatagalang gamot, kailangan mong maging tapat sa sarili mo ngayon. Huwag basta sumunod sa uso. Kung naiintindihan mo na mahalaga ang safety muna, mag-type ng safe sa comment section. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, binabasa namin ang bawat comment at pinapahalagahan namin ang global na komunidad na ito. Kung nabubuksan ang video na ito ang iyong isipan, i-like ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya dahil hindi kami nandito para lang magrekomenda ng herbs, nandito kami para protektahan ang kalusugan sa pamamagitan ng kaalaman. Ngayon pumunta tayo sa praktikal, paano ba talaga gamitin ang bawang ng ligtas kung pipiliin mo ito para sa suporta sa gabi? Ngayon maging praktikal tayo. Kung pagkatapos ng lahat ng narinig mo ay mas pumapabor ka sa bawang para sa iyong routine sa gabi, makinig kang mabuti, dahil kung paano mo ito gagamitin ay kasing halaga ng paggamit nito. Karamihan sa mga tao ay nagkakamali. Dinudurob nila ang bawang, kinakain ng hilaw, at agad humihiga na iniisip na mas marami, mas mabuti. Pero hindi ganoon ang bawang. Makapangyarihan ito, at ang kapangyarihan ay kailangang kontrolado. Simulan natin sa pinakaligtas na paraan. Kung gusto mong makatulong ang bawang sa iyong tulog ng hindi direkta, sa pamamagitan ng sirkulasyon, balanse ng blood pressure, o kalusugan ng puso, ang pinakamainam na opsyon ay hindi ang hilaw na bawang bago matulog. Mas ligtas na paraan ang pag-inom o pagkain nito ng mas maaga sa gabi, mas mabuti kung kasabay ng hapunan. Ang bahagyang pagluluto ng bawang ay nagpapababa ng tapang nito sa sikmura habang nananatili ang marami sa mga benepisyo nito. Mas madali itong tunawin lalo na para sa mga nakatatanda. Isa pang opsyon na mas napag-aralan sa clinical settings ay ang aged garlic extract. Ang form na ito ay pinoproseso sa paraang nababawasan ang iritasyon habang napapanatili ang benepisyo sa puso. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa cardiovascular health journals na maaari itong makatulong sa regulasyon ng blood pressure nang walang malalakas na side effects sa digestion na dulot ng hilaw na bawang. Ngayon pakinggan mo ito ng mabuti. Mahalaga ang timing. Kung inumin o kakainin mo ang bawang masyadong malapit sa oras ng pagtulog, aktibo pa rin itong pinoproseso ng katawan mo habang sinusubukan mong matulog. Dito nagsisimula ang discomfort, init sa sikmura, banayad na reflux, o pakiramdam na hindi mapakali. Kaya imbes na isipin na bago matulog, isipin mo na bago matapos ang gabi. Bigyan mo ng oras ang katawan mo na kumalma. Ngayon pag-usapan natin ang dami. Hindi mas mabuti ang mas marami. Isang maliit na butil na kasama sa pagkain ay kadalasang sapat na para sa pangkalahatang suporta. Higit pa rito, lalo na kung hilaw, ay nagpapataas ng posibilidad ng iritasyon.
Lalo na ang mga nakatatanda ay dapat umiwas sa sobrang hilaw na bawang sa gabi dahil mas nagiging sensitibo ang digestion habang tumatanda. Ngayon ibalik natin ito sa totoong buhay mo. Kung ikaw ay may mataas na blood pressure, mahinang sirkulasyon, o stress sa puso, maaaring maging bahagi ang bawang ng iyong lifestyle support, pero hindi ito mabilis ang solusyon bago matulog. Dahan-dahan itong kumikilos sa paglipas ng panahon bilang bahagi ng routine. Kung inaasahan mo ang agarang tulog na parang sleeping pill, madidismaya ka. Sinusuportahan ng bawang ang sistema. Hindi nito pinipilit ang tulog. Ngayon kung sumusunod ka pa rin, huminto ka sandali. Nasubukan mo na bang gumamit ng bawang sa ganitong paraan? Hindi basta-basta kundi may intensyon, may tamang oras, at may kontrol. Kung, ay type ang garlic method sa comments. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, gustong-gusto naming makita kung gaano kalayo naabot ng kaalamang ito. Kung nakakatulong ito para maunawaan mo kung paano gamitin ng mas ligtas ang natural remedies, ay like ang video na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya dahil hindi lang kami nagsasalita tungkol sa kalusugan, tinuturuan ka namin kung paano ito gamitin ng tama. Ngayon lumipat tayo sa luya dahil may sarili rin itong tamang paraan ng paggamit sa gabi at maraming tao rin ang nagkakamali rito. Ngayon pag-usapan natin ang luya sa tamang paraan. Dahil tulad ng bawang, maaaring makatulong ang luya sa iyo o makaabala depende sa paggamit mo. Maraming tao ang nag-isip na ang luya ay laging ligtas sa gabi dahil natural ito at karaniwang ginagamit sa tsaa. Pero mas masalimuot ang katotohanan, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang luya ay pangunahing gumagana sa digestive system. Nakakatulong ito sa pagbawas ng bloating, pagpapabuti ng galaw ng sikmura, at pagpapakalma ng banayad na pamamaga. Kaya maraming tao ang nakakaramdam ng ginhawa kapag umiinom sila ng mainit na ginger tea pagkatapos ng mabigat na pagkain. Pero narito ang mahalaga. Sa gabi, bumabagal ang digestive system mo. Naghahanda ang katawan mo para magpahinga. Kaya anumang ipapasok mo sa oras na yon ay dapat banayad, hindi agresibo. Ang pinakamahusay na paraan ng paggamit ng luya para sa tulog ay simple, mainit, magaan na ginger tea. Hindi malakas na concentrate. Hindi ginger shots. Hindi sobrang anghang na timpla. Ilang maninipis na hiwa ng sariwang luya sa mainit na tubig. Hayaan mo itong mababad. Hayaan mong lumabas ang banayad nitong compounds. Pagkatapos ay inumin mo ng dahan-dahan, mga 1 hanggang 2 oras bago matulog. Nagbibigay ito ng sapat na oras para kumalma ang katawan bago ka humiga. Ngayon makinig kang mabuti. Kung inom ka ng napakalakas na luya bago matulog, maaaring tumugon ang katawan mo sa pamamagitan ng pagtaas ng init at sirkulasyon. Para sa ilan, nakakapagpasigla ito. Mapapansin mong parang gising ang katawan mo imbes na relaxed. At hindi iyon ang gusto mo sa gabi. Kaya hindi intensity ang layunin. Kalmado ang layunin. Ang banayad na luya ay sumusuporta sa digestion. Ang kalmadong sikmura ay sumusuporta sa kalmadong isip. At ang kalmadong isip ay sumusuporta sa tulog. Ngayon iugnay natin ito sa totoong problema. Maraming nakatatanda ang nagigising sa gabi hindi dahil sa iniisip kundi dahil sa discomfort na hindi nila agad napapansin. Kaunting bloating. Kaunting hangin. Kaunting paggalaw ng acid sa sikmura. At ini-interpret ng utak ang discomfort na yon bilang pagiging alerto. Kaya nakakatulong ang luya dahil kapag kumalma ang sikmura, nagbabago ang signal sa utak mula may problema tungo sa ligtas ka. Madalas ding binibigyang diin ng mga eksperto sa integrative medicine ang koneksyon ng gut at brain. Kapag kalmado ang digestion, kadalasang gumaganda rin ang tulog ng natural. Pero muli mahalaga ang balanse. Kung ikaw ay madaling mainitan sa gabi, o kung mabilis ang metabolismo mo, maaaring hindi ang malakas na luya ang pinakamainam para sa iyo. Kung ikaw naman ay madaling lamigin, naninigas ang katawan, o bloated sa gabi, maaaring maging malaking tulong ang banayad na ginger tea. Kaya walang isang sagot para sa lahat. Depende ito sa iyong katawan. Ngayon may tanong ako sa iyo. Umiinom ka ba ng ginger tea sa gabi para sa tulog o digestion? Maging tapat ka. I type ang gingerly sa comments kung
At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, ang iyong bansa, ang iyong lungsod. Lumalawak ang komunidad na ito sa buong mundo at mahalaga ang boses mo dito. Kung nakakatulong ito para mas maunawaan mo ang iyong katawan, ay like ang video na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya dahil hindi lang namin inuulit ang tradisyonal na kaalaman, ipinapaliwanag namin kung paano ito gamitin ng ligtas at epektibo. Ngayon lalalim pa tayo sa pinakakonklusyon. Alin ba talaga ang mas nakakatulong sa pagtulog, depende sa uri ng katawan at kondisyon mo. Ngayon sagutin na natin ang tanong na pinunta mo rito ng walang kalituhan, walang hula-hula, at walang hype. Bawang o luya bago matulog, alin ang tunay na nakakatulong para mas makatulog ka? Ang tapat na sagot ay ito, wala sa kanila ang universal na solusyon sa tulog. Hindi sila sleeping pills. Hindi sila instant na lunas. Mga kasangkapan sila na may epekto sa iba't ibang sistema ng katawan, at ang tulog mo ay nakadepende kung aling sistema ang pinagmumulan ng problema mo. Himayin natin ng malinaw. Kung ang problema mo sa pagtulog ay nagmumula sa cardiovascular system tulad ng mataas na blood pressure, malakas na tibok ng puso sa gabi, mahinang sirkulasyon, o pakiramdam ng pressure sa ulo, kapag humihiga ka maaaring mas makatulong sa iyo ang bawang sa pamatagalan. Bakit? Dahil ipinapakita ng pananaliksik sa cardiovascular nutrition na ang bawang ay maaaring makatulong sa pag-relax ng mga ugat at sa pagpapanatili ng mas maayos na blood pressure sa paglipas ng panahon. Kapag mas stable ang blood pressure, mas mababa ang posibilidad na manatili ang katawan mo sa alert mode sa gabi. Pero makinig kang mabuti. Hindi ito agad-agad. Hindi ka patutulugin ng bawang. Dahan-dahan itong kumikilos bilang bahagi ng kabuuang pattern ng kalusugan mo. Ngayon tingnan naman natin ang luya. Kung ang problema mo sa pagtulog ay nagmumula sa digestive system bloating, hangin, acid reflux, kabigatan sa tiyan, o pakiramdam na aktibo pa rin ang sikmura mo habang sinusubukan mong magpahinga kung gayon, ang luya ang kadalasang mas angkop na suporta. Bakit? Dahil tumutulong ang luya sa pagpapakalma ng digestive tract. Sinusuportahan nito ang mas maayos na digestion at binabawasan ang pamamaga sa sikmura. At kapag kalmado ang sikmura, mas kaunti ang distress signals na natatanggap ng utak. Mas nagiging madali ang natural na pag-antok. Ito ang gut-brain connection na gumagana. Ngayon narito ang bahagi na madalas hindi napapansin ng karamihan. May mga taong umiinom ng bawang pero ang tunay nilang problema ay digestion. May mga taong umiinom ng luya pero ang tunay nilang problema ay blood pressure. At pagkatapos ay sasabihin nila hindi ito gumagana. Pero hindi dahil hindi ito gumagana, kundi dahil ginamit ito sa maling problema. Ngayon maging mas totoo pa tayo. Kung ang problema mo sa pagtulog ay dulot ng chronic stress, anxiety, trauma, sobrang pag-iisip, o pangmatagalang insomnia, hindi sapat ang bawang o luya lang para tuluyang solusyonan ito. Sa puntong iyon, kailangan ng mas malawak na suporta ang nervous system mo, tamang sleep habits, pagbabago sa lifestyle, at posibleng tulong medikal o psikolohikal. Makakatulong ang natural remedies pero hindi nila kayang palitan ang paghilom sa ugat ng problema. Ngayon gusto kong magmuni-muni ka sandali. Kapag nahihirapan kang matulog, ano ang una mong nararamdaman? Sa dibdib at tibok ng puso? O sa tiyan at digestion? O sa isip at stress? Maging tapat ka sa sarili mo. Kung mas naintindihan mo na ang katawan mo pagkatapos nito, ay type ang understood sa comments. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, ang iyong bansa, ang iyong lungsod. Bumubuo tayo ng isang global na komunidad ng pagkatuto dito sa Gintong Sustansya. Kung nakakatulong ang video na ito para mag-isip ka ng iba tungkol sa kalusugan mo, i-like mo ito. Mag-subscribe ka kung hindi mo pa nagagawa. Dahil ngayon pupunta tayo sa huling bahagi, ang isang simpleng habit na nagpapagana sa bawang o luya ng mas epektibo kaysa sa iniisip ng karamihan. Ngayon narito na tayo sa pinakahuli at pinakamahalagang bahagi ng buong usapan na ito. Dahil kung may makakalimutan ka man sa video na ito, huwag mong kalimutan ito. Hindi aayusin ng bawang ang tulog mo. Hindi aayusin ng luya ang tulog mo. Kahit ang pinakamahusay na natural remedy sa mundo ay mabibigo kung ang timing ng araw mo ay kontra sa katawan mo. At narito ang katotohanang bihirang marinig ng karamihan.
Ang tulog mo ay hindi lang napagdedesisyonan sa gabi. Napagdedesisyonan ito ilang oras bago ka pa humiga. Hayaan mong ipaliwanag ko. Isa sa pinakamalaking nakatagong kalaban ng malalim na tulog, lalo na para sa mga nakatatanda, ay ang pagkain ng huli o mabigat sa gabi. Kapag kumain ka ng malapit sa oras ng pagtulog, hindi nag-o-off ang katawan mo. Nanatiling aktibo ang digestive system mo. Napupunta ang dugo sa sikmura. Bahagyang tumataas ang temperatura. Nakakatanggap ang utak ng signal na ang katawan ay nagtatrabaho pa, hindi nagpapahinga. Kaya kahit uminom ka ng bawang, kahit uminom ka ng luya, abala pa rin ang katawan mo sa pagproseso ng pagkain sa oras na dapat ay naghahanda na ito para sa malalim na tulog. Dito nagbabago ang lahat. Dahil walang halamang gamot ang kayang makipagkumpetensya sa aktibong digestive system sa hating gabi. Ngayon makinig kang mabuti sa huling tip na ito. Kung gusto mong talagang makatulong ang bawang o luya sa tulog mo, kailangan mong bigyan ng oras ang katawan mo na kumalma bago matulog. Tapusin ang huling mabigat na pagkain ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago matulog. Hindi 30 minuto. Hindi konting snack lang. Bigyan mo ng espasyo ang sistema mo para kumalma. Pagkatapos, kung pipili ka ng ginger tea, gawin itong magaan at maaga, hindi bilang malakas na inumin sa hating gabi. Kung pipili ka ng bawang, gamitin mo ito ng mas maaga sa gabi, hindi bilang huling bagay bago ka humiga. Ang simpleng pagbabago sa timing na ito ay may malaking epekto. Pinapayagan nito ang katawan mo na lumipat mula sa digestion mode papunta sa rest mode. At kapag maayos na nangyari ang paglipat na iyon, natural na kumakalma ang nervous system. Bumagal ang paghinga. Nagiging steady ang tibok ng puso. Tumatahimik ang isip. Mas nagiging madali ang pagtulog nang hindi pinipilit. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Nakatuon sila sa kung ano ang inumin pero nakakalimutan nila kung kailan ito iinumin. Ngayon sasabihin ko ito ng malinaw para sa bawat nakatatandang nanonood. Kung ikaw ay lampas 60, mas sensitibo ang katawan mo. Mas mabagal ang digestion mo. Mas maselan ang sistema ng tulog mo. Ibig sabihin, ang timing ay hindi opsyonal, ito ang pinakamahalaga. Maaari mong gamitin ang pinakamahusay na natural remedies sa mundo, pero kung mali ang timing, magdurusa pa rin ang tulog mo. Ngayon huli kitang tatanungin. Kung binago ng video na ito ang paraan ng pagtingin mo sa tulog, mag-comment ng maya ngayon. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood, ang iyong bansa, ang iyong lungsod. Pinapahalagahan namin ang bawat isa sa inyo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung may natutunan kang mahalaga ngayon, i-like ang video na ito. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil simple lang ang aming layunin. Hindi lang pag-usapan ang kalusugan. Kundi tulungan kang matulog ng mas maayos, mamuhay ng mas maayos, at mas maunawaan ang sarili mong katawan. At tandaan mo ito bago ka matulog ngayong gabi. Minsan, ang pinakamabisang gamot ay hindi kung ano ang iniinom mo, kundi kung kailan mo binibigyan ng pagkakataon ang katawan mo na magpahinga.